Magandang gabi, Kamisteryo TV. Ako nga po pala si Adrian. Paano kung ang taong inaasahan mong mag-aahon sa iyo sa hirap ay siya palang maglulubog sa iyo sa impyerno ng kalapastanganan? Bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe, parang awa mo na, mag-subscribe ka na. Araw-araw ako nag-upload ng video, 7 beses sa isang linggo, kaya lagi kang manood kung ayaw mong iiyak ako. Sige ka, parang awa mo na. Subscribe na. Ito ang aking kwento. Malibog na Senador. Joanne, halika rito sa tabi ko. Huwag kang mahiya. Alam mo matagal na kitang tinitingnan. Hindi lang ang talino mo ang kahanga-hanga, kundi pati ang iyong kagandahan. Napakaswerte mo dahil ang asawa ko mismo ang pumili sa iyo para maging scholar. Pero alam mo ba, sa isang pirma ko lang, pwedeng maputol ang lahat ng tulong na natatanggap mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin yon. Basta't matuto kang makisama sa akin. Sabihin mo lang, Joanne, anong gusto mo? Damit, alahas, pera para sa kuya mong si Adrian. Kayang-kaya kong ibigay ang langit sa iyo. Isang haplos mo lang sa akin, bata. Si Senador CJ. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Malaking karangalan po na maging scholar ni Madam. Pero nakikiusap po ako. Huwag niyo pong sabihin ang mga ganyang bagay. Iginagalang ko po kayo bilang ama ng bayang ito. Gusto ko lang po makatapos ng pag-aaral para matulungan ang kuya ko. Siya lang po ang katuwang ko sa buhay. Pwede na po ba akong lumabas? Marami pa po akong gagawing requirements para sa eskwelahan. Ha. Napaka-inosente mo talaga, Joanne. Yan ang mas lalong nagpapasarap sa iyo. Sa tingin mo ba, libre ang lahat sa mundong ito? Walang libre, Joanne. Lahat may kapalit. At ang kapalit ng pag-aaral mo ay ang sandaling kaligayahan na maibibigay mo sa akin. Halika rito, huwag kang lumayo. Isang halik lang naman, hindi ito malalaman ng asawa ko. Isipin mo ang kuya mo. Gusto mo bang mabulok siya sa hirap habang buhay? O gusto mong maging reyna sa piling ko? Senador, parang awa niyo na po. May asawa kayo at napakabait po sa akin ni Madam. Huwag niyo pong dungisan ang tingin ko sa inyo. Lalabas na po ako. Parang awa niyo na. John, bakit ka umiiyak? Kanina pa kita hinihintay sa labas ng gate ng San Vicente. Bakit namumutla ka? May ginawa ba sa iyo ang senador na yan? Sabihin mo sa akin ang totoo, Joanne. Alam mong iniwan ko na ang madidilim na gawain ko noon dahil sa iyo. Ayaw ko nang humawak ng manika, karayom at kandila dahil ayaw kong matakot ka sa sarili mong kapatid. Pero tandaan mo ito, kahit senador pa siya, kahit hari pa siya ng mundong ito, oras na may gumalaw sa buhok mo, hihilahin ko ang kaluluwa niya papuntang impyerno. Sabihin mo sa akin, Joanne, binastos ka ba niya? Kuya Adrian, wala ito. Napagod lang ako sa dami ng iniisip sa school. Si Senador, binigyan lang ako ng mga payo para sa scholarship. Huwag ka nang mag-isip ng masama, kuya. Pagod lang ako. Gusto ko na lang magpahinga. Huwag mo na silang intindihin, please. Sino ka para tanggihan ako, Joanne? Isang hamak na scholar lang kita. Ako ang nagpapakain sa iyo. Ako ang nagbabayad ng bawat pahina ng librong binabasa mo. Halika rito. Huwag mo akong talikuran habang kinakausap kita. Akala mo ba hindi ko alam? Yung kuya mong si Adrian, isang hamak na basurero sa paningin ko. Kaya kong ipatapon yun kahit saan ko gusto kung hindi ka susunod sa akin. Ngayon mamili ka, ang katawan mo o ang buhay ng kapatid mo. Senador, parang awa niyo na po. Lasing lang po kayo. Huwag niyo pong idamay ang kuya ko. Wala siyang kasalanan sa inyo. Kung gusto niyo po itigil niyo na ang scholarship ko, aalis na po ako rito. Huwag niyo lang po akong babastusin ng ganito. Anong kaguluhan ito? John, ang kapal din naman ng mukha mong gumawa ng eksena sa loob ng pamamahay ko. Akala mo ba hindi ko nakikita ang pag-iinarte mo?
Akala mo ba maaagaw mo ang asawa ko sa akin? Scholar ka lang, tandaan mo yan. At kung ano man ang gusto ng asawa ko sa iyo, dapat kang magpasalamat dahil napapansin ka pa ng isang tulad niya. Huwag kang magmalinis. Alam ko ang mga laro nyo ng mga mahihirap. Gagamit kayo ng ganda para makakuha ng pera. Madam, pati po ba kayo? Alam niyo po ang ginagawa ng asawa niyo pero ako pa ang sinisisi niyo? Kayo ang nag-alok sa akin ng tulong. Akala ko ba itinuturing niyo akong anak? Bakit niyo po hinahayaan na ganito ang gawin niya sa akin? Manahimik ka. Wala kang karapatang sumagot sa akin. CJ, gawin mo ang gusto mong gawin sa batang ito para tumahimik na. Basta siguraduhin mong hindi ito lalabas sa media. Pagkatapos nito, itatapon natin siya pabalik sa putikan kung saan siya nanggaling. Salamat mahal ko. Kita mo na Joanne, kahit ang langit kakampi ko. Halika rito, wala nang magliligtas sa iyo ngayon. Kuya Adrian, tulungan mo ako, Kuya Atiweo. Habang nagaganap ang kalapastanganan sa mansyon, sa isang maliit na dampa sa dulo ng San Vicente, biglang namatay ang apoy ng gasera ni Adrian. Ang hanging pumapasok sa bintana ay tila may dalang bulong ng paghihirap. Isang pamilyar na galit ang muling gumising sa kanyang dugo. Ang hangin, mabigat. May amoy ng luha at dugo. John, nasaan ka? Sinubukan kong magbago. Sinubukan kong ibaon ang mga gamit na ito sa ilalim ng lupa para sa kinabukasan mo. Pero ang mga hayop na to, ayaw nilang manahimik ang demonyo sa loob ko. Kung gusto nyo ng laro, pagbibigyan ko kayo. Hindi bala ang papatay sa inyo, kundi ang sarili ninyong laman. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Nakita ko ang lahat. Mula sa pagsigaw ni Joanne hanggang sa pagbaliwala ni Madam sa nangyari. Nakita ko kung paano kinaladkad ng senador ang kawawang bata. Gusto ko sanang sumigaw. Gusto ko sanang tumawag ng pulis. Pero paano? Ako ay isang hamak. Nakatulong lang dito. Papatayin nila ako. Alam kong papatayin nila ako kapag nalaman nilang nakita ko ang lahat. Ang bawat patak ng luha ni Joanne parang sumusugat sa konsensya ko. Pero ang takot sa kapangyarihan ni Senador CJ ay mas matindi pa sa takot ko sa Diyos. Joanne, patawarin mo ako. Kailangan kong manahimik kung gusto ko pang mabuhay sa bayang ito. Madam, bakit niyo po ito hinayaan? Scholar niyo ako. Sabi niyo, pangarap ko ang mahalaga sa inyo. Pero bakit niyo po ako ibinigay sa asawa niyo na parang isang pirasong karne? Wala na po ba kayong puso? Ang sakit. Hindi lang ang katawan ko ang dinungisan niya, kundi pati ang tiwala ko sa inyo. Akala ko po ay tagapagligtas kayo ng mga mahihirap, pero kayo pala ang mga demonyong sumisira sa aming mga pangarap. Isumbong niyo man ako, saktan niyo man ako ulit. Hindi ko ito malilimutan. Isang araw, babalik sa inyo ang lahat ng luhang pumatak sa akin ngayon. Tumahimik ka bata, napakaingay mo. Ang dapat sa iyo ay magpasalamat dahil hindi ka namin ipinakulong sa pagnanakaw. Dahil yan ang sasabihin ko sa lahat kapag nagbukas ka pa ng bibig mo. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Isang kagalang-galang na asawa ng senador o isang mahirap na scholar na gutom sa pera? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Joanne. Maglinis ka ng sarili mo, umuwi ka sa kuya mo at kalimutan mo ang gabing ito. Kung ayaw mong makitang nakasilid sa sako ang kuya mong basurero, itikom mo ang bibig mo. Hinding-hindi ka mananalo sa amin. Tandaan mo yan. John, baby, pakinggan mo ang asawa ko. Alam mo naman ang kapasidad namin di ba? Isang tawag ko lang sa NBI or sa kapulisan, pwedeng mabaligtad ang mundo mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Buburahin natin ang lahat ng ebidensya na nandito ka ngayong gabi. At ito, tanggapin mo ito. Sapat na yan para manahimik ka at ang kuya mo ng ilang taon. Umuwi ka na bago pa magbago ang isip ko at tuluyan ka ng hindi makalabas ng buhay sa gate ng mansyong ito. Joan,
Kanina ka pa sa labas ng pinto. Bakit ayaw mong pumasok? Bakit ang dungis mo? Bakit punit ang damit mo? Sumagot ka, Joan. Sinong gumawa nito sa iyo? Ang senador ba? Sinubukan kong magpigil. Sinubukan kong maging mabuting tao para sa iyo. Pero ang mga hayop na yan, hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Akala nila pera at posisyon ang pinakamataas na kapangyarihan? Pues, ipapakita ko sa kanila ang kapangyarihang hindi nabibili ng pera. Joan, pumasok ka na sa loob. Huwag kang iiyak. Dahil ang bawat luhang pumatak sa iyo, babayaran nila ng sarili nilang dugo. Bubuksan ko na ang baul na matagal ko nang itinago. San Vicente, maghanda kayo dahil babalik na ang mambabarang na kinatatakutan ninyo. Tingnan mo nga naman ang tapang ng batang ito. Akala ko ba nakipag-ayos na tayo kagabi, Joan? Bakit nakikita ko ang mga post mo sa social media na tila nagpapahiwatig ng nangyari? Akala mo ba matatakot mo ako sa ganyan? Ako ang batas sa San Vicente. Isang tawag ko lang sa mga tauhan ko. Pwedeng mawala ang internet mo, pati na rin ang hininga mo. Pinapunta kita rito sa opisina ko para tapusin na ito ng maayos. Pero tila gusto mo ng mahirap na paraan. Gusto mo bang makitang nakahandusay ang kuya mo sa kalsada at lagyan ng karatula na pusher? Madali kong magagawa yon, Joan. Kaya bawiin mo lahat ng sinabi mo o baka hindi mo na makita ang pagsikat ng araw bukas. Hindi ko babawiin ang katotohanan. Hayop ka, Senador. Akala niyo ba lahat ng tao ay nadadaan niyo sa takot at pera? Pinagsamantalahan niyo ako. Ninakaw niyo ang dangal ko. Kahit patayin niyo pa ako, ang multo ko ang hihila sa inyo sa impyerno. Wala kayong puso. Ikaw at ang asawa mo pareho kayong demonyo. Akala ko noon, kayo ang tutulong sa pangarap ko. Pero kayo pala ang sisira sa buhay ko. Sige, patayin niyo ako. Pero tandaan mo, may kapatid ako. At kapag nalaman niya ang lahat, magdarasal ka na sana ay pinatay mo na lang din siya. Ang daldal mo talagang bata ka. CJ, bakit mo pa kinakausap yan? Saktan mo na para tumahimik. Yung mga ebidensya sa cellphone niya, kunin niyo lahat. John, huwag kang magmalinis. Ikaw ang lumapit sa asawa ko. Ikaw ang nangaakit para makakuha ng pera, di ba? Yan ang sasabihin namin sa lahat. At kapag dinala namin ito sa korte, sino ang kakampi sa iyo? Wala. Dahil sa San Vicente, kami ang hari at reyna. Security. Dalhin nyo na yan sa likod. Turuan nyo ng leksyon para hindi na makapagsalita. Diyos ko, maawa po kayo kay Joan. Hila-hila nila siya na parang hayop. Nakikita ko ang mga tauhan ng senador na binubugbog ang bata para makuha ang cellphone niya. Hindi ko na kayang manahimik lang habang pinapatay nila ang kaluluwa ng batang ito. Pero ano ang magagawa ko? Isang maling galaw ko lang, ako ang susunod na itatapon sa sapa. Patawarin mo ako, Joan. Patawarin mo ako kung hanggang tingin lang ako. Ang dilim ng mansyong ito, mas madilim pa sa gabi sa labas. Tumulo ang unang patak ng dugo ni Joan sa sahig ng mansyong iyon. Naramdaman ko ang bawat latay sa katawan niya, parang latay din sa kaluluwa ko. Sinubukan kong maging bulag, sinubukan kong maging bingi para sa katahimikan. Pero ang tadhana na mismo ang nag-uutos sa akin na bumalik. Eto na, ang manikang gawa sa itim na tela, ang mga karayom na binabad sa lason ng galit. Senador CJ, simulan mo nang magbilang ng mga araw mo. Habang sinasaktan niyo ang kapatid ko, unti-unti kong lulutuin ang laman mo sa sarili mong pawis. Hindi ka mamamatay sa bala dahil masyadong mabilis yun. Gusto kong maramdaman mo ang bawat sakit na idinulot mo kay Joan. Magsisimula tayo sa mga binti mo hanggang sa hindi ka na makatayo sa harap ng mga taong niloloko mo. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa posisyon lamang? Akala niyo ba ang batas ay sa inyo dahil hawak niyo ang mga pulis? Nagkakamali kayo. Senador CJ, hawak ko ngayon ang iyong anino.
Nakikita mo ba itong manikang ito? Yan ang binti mo na ginamit mo para lapastanganin ang aking kapatid. Gusto kong maramdaman mo ang bawat tusok, ang bawat kurot ng lason na nanunuot sa iyong mga ugat. Hindi ka makakatulog, hindi ka makakapag-isip. Ang bawat haplos mo kay Joanne ay babayaran mo ng pagkabulok ng iyong sariling laman. Huwag kang hihingi ng awa sa Diyos dahil ang mga katulad mong demonyo ay matagal nang tinalikuran ng langit. Ako ang iyong impyerno sa lupa, Senador. At ito pa lang ang simula. Ano ito? Ang mga binti ko. Bakit parang may libu-libong karayom na tumutusok? Security, tawagin niyo ang doktor. Ngayon din, hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Bakit ganito? Parang may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Parang may mga uod na kumakain sa laman ko. Sino ang gumagawa nito sa akin? Hindi ito pwedeng mangyari. Marami pa akong plano. Marami pa akong bibilhing lupa sa San Vicente. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito lang. Ang sakit. Parang sinusunog ang mga buto ko. CJ, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit nagkakaganyan ang kulay ng balat mo? Nagiging itim ang mga binti mo. Doktor, gawin niyo ang lahat. Pera, magkano ang gusto niyo? Ibibigay ko lahat, iligtas niyo lang ang asawa ko. Hindi kaya totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa pamilya ng batang iyon? Sabi nila ang kuya ni Joanne ay may kinalaman sa kulam. Hindi ako naniniwala sa ganoon. Mga mahihirap lang ang naniniwala sa ganyan. Pero bakit ganito ang hitsura ni CJ? Parang nalalanta ang kanyang katawan sa harap ko mismo. Diyos ko, anong gagawin natin? Nakikita ko ang nangyayari sa loob ng kwarto nila. Naririnig ko ang hiyaw ng senador hanggang dito sa kusina. Ito na yun. Ito na ang ganti ng langit o marahil ganti ng dilim. Nakita ko ang mga itim na langaw na nagliliparan sa paligid ng pinto ng senador kahit tanghaling tapat. Ang amoy ng kwarto nila, amoy na bubulok na daga. Alam ko sa puso ko na ang kuya ni Joanne ang may gawa nito. Sa San Vicente, hindi ka dapat nagkakamali sa mga taong tahimik dahil ang tahimik na tubig kapag nabulabog ay lalamunin ka ng buo. Kuya Adrian, anong ginagawa mo sa loob ng kwartong yan? Bakit amoy kandila rito? Kuya, huwag mong sabihing bumalik ka sa dati. Narinig ko ang balita. Ang senador daw ay may malalang sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor sa Maynila. Kuya, sapat na ang sakit na dinanas ko. Huwag mo nang dagdagan pa ng kasalanan ang kaluluwa mo. Natatakot ako para sa iyo. Baka kainin ka rin ng dilim na iyan. Parang awa mo na. Itigil mo na iyan bago pa mahuli ang lahat. Joanne, matulog ka na. Ang mga sugat mo ay maghihilom, pero ang hustisya ay dapat makamit. Huwag mo akong alalahanin. Ang ginagawa ko ay para sa iyo at para sa lahat ng mga batang sinira nila ang buhay. Hindi ako titigil hanggat hindi lumuluhod ang senador na iyan sa putikan at humihingi ng tawad sa bawat taong inapakan niya. Ang sumpa ay nakatanim na, Joanne, at wala ng gamot ang makakapagpatigil sa uod na nasa loob na ng kanyang puso. Ang mansyon ng mga CJ ay naging isang ospital na puno ng takot. Walang gamot, walang agham ang makakapaliwanag sa unti-unting pagkabulok ng katawan ng senador. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang hiyaw sa San Vicente, isang hiyaw na musika sa pandinig ni Adrian. Nagugustuhan mo ba ang pakiramdam, senador? Ang bawat tibok ng puso mo ay tila pagpukpok ng maso sa iyong ulo. Huwag kang pipikit. Dahil sa oras na ipikit mo ang iyong mga mata, doon mo makikita ang lahat ng iyong mga biktima. Nakikita mo ba itong itim na kandilang ito? Habang nauubos ang mitya nito, unti-unti ring nauubos ang lakas mo. Gusto kong maramdaman mo ang takot ni Joanne nung gabing hilingin niyang mamatay na lang kaysa hawakan mo siya. Ang mga anino sa sulok ng kwarto mo, hindi yan guni-guni.
Sila ang mga kaluluwang ibinaon mo sa limot dahil sa iyong pera at posisyon. Ngayon kakantahan kanila ng oyayin ng kamatayan. Hindi ka pa pwedeng mamatay, Senador. Masyado pang maaga. Kailangan mo munang maranasan ang mawalan ng lahat gaya ng pagkawala ng dangal ng kapatid ko. Hindi, layuan niyo ako. Sino kayo? John. Bakit ang daming Joan sa paligid ko? Ang mga mukha niyo, bakit punit-punit ang mga mukha niyo? Umalis kayo rito. Madam, tulungan mo ako. May mga tao sa kwarto. May mga uod na lumalabas sa bibig ko. Shachu, bakit ganito? Parang may buhangin sa lalamunan ko. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Pero bakit ang tubig ay lasang kalawang at dugo? Sino ang gumagawa nito sa akin? Adrian, ang kuya ni Joan. Nakita ko siya sa panaginip ko. Nakatitig siya sa akin habang tinutusok ang isang manika. Hindi ito sakit. Kulam ito. Kulam ito ng pamilya ng mga hampas lupang yan. Manahimik ka, CJ. Pinagtitinginan na tayo ng mga katulong. Huwag kang magsisigaw tungkol sa kulam. Masisira ang imahe natin sa media. Pero, bakit ganito? Kaninang paggising ko, may nakita akong itim na ibon na nakasabit sa tapat ng pintuan natin. Putol ang ulo nito. At ang mga doktor, wala silang mahanap na virus o bakterya sa dugo mo. Lahat ng test mo, normal. Pero tingnan mo ang balat mo, para kang bangkay na naglalakad. CJ, baka dapat nating isuli ang bata. Baka dapat tayong humingi ng tawad. Natatakot na ako. May naririnig akong kumakalmot sa mga dingding tuwing hating gabi. Hindi na ito normal. May kung anong madilim na puwersa na ang pumasok sa pamamahay na ito. Nakita ko kagabi, ang anino sa bintana ng senador, hindi anino ng tao. Mahaba ang mga kuko nito at kumikinang ang mga mata. At alam nyo ba, ang mga aso sa paligid ng mansyon, sabay-sabay na umaalulong sa tapat ng kwarto nila simula nung alas 12. Sinasabi ko sa inyo, ang sumpa ay nandito na. Wala nang talab ang mga gamot na galing sa ibang bansa. Kahit ang mga bodyguards ng senador, takot na ring lumapit sa kanya dahil amoy nabubulok na karne ang buong second floor. Ang sabi ng matatanda rito sa San Vicente, kapag ang mambabarang ang nagalit, kahit saang butas ka magtago, mahahanap at mahahanap ka ng kanyang alaga. Kaawa-awang senador, ang taas ng lipad, sa putikan din ng bagsak. Kuya Adrian, narinig ko ang hiyaw sa mansyon kanina nung dumaan ako. Bakit parang may bumubulong din sa akin? Sabi ng boses, hustisya. Pero kuya, bakit parang mas nakakatakot ang hustisyang ito kaysa sa ginawa nila sa akin? Nakita ko ang mga mata mo kanina. Hindi na sila kulay kape, parang naging itim na uling. Kuya, itigil mo na ito. Kung mamamatay ang senador, makukuha ba natin ang katahimikan? O baka habang buhay na tayong hahabulin ng kadilimang ito? Maawa ka sa sarili mo, kuya. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo. Masyado ng huli para sa awa, Joan. Noong nagmamakaawa ka sa kanila, nasaan ang awa nila? Noong tinatawanan ka nila habang nasasaktan ka, nasaan ang puso nila? Binuksan nila ang pinto ng impyerno. Kaya dapat lang na sila ang unang pumasok doon. Hayaan mo lang silang sumigaw. Hayaan mo lang silang mabaliw sa takot. Dahil ang bawat hiyaw nila ay kabayaran sa bawat patak ng luha mo. Bukas, lalabas ang saksi. Bukas magsisimulang gumuho ang kanilang kaharian sa harap ng buong mundo. At ang huling makikita nila ay ang mukha ng taong minaliit nila. Sir, hindi ko na po kaya. Araw-araw ko pong naririnig ang hiyaw ni Joan sa alaala ko at gabi-gabi ko namang naririnig ang ubo ng senador na parang may lumalabas na buhangin sa baga niya. Narito po ang cellphone ni Joan. Naitago ko po ito bago pa makuha ng mga tauhan ng senador. Nandoon po ang video. Nandoon po ang boses ni Madam na sinasabing saktan ang bata. Alam kong papatayin nila ako kapag nalaman nilang narito ako sa NBI. Pero mas natatakot po ako sa nakikita ko sa loob ng mansyon.
May kung anong sumpa ang bumabalot sa kanila. Nakita ko ang senador na kumakain ng hilaw na karne sa gitna ng gabi habang tulala. Sir, protektahan niyo po ako. Ayaw ko nang bumalik sa impyernong yan. Huwag kang mag-alala, itatago ka namin sa isang safe house. Ang ebidensyang dala mo ay higit pa sa sapat para kasuhan ng senador ng human trafficking at physical injuries. Pero totoo ba ang sinasabi mo na ang kanyang sakit ay hindi maipaliwanag? May mga reports kaming natatanggap na kahit ang mga pinakamagaling na doktor ay sumusuko na sa kanya. Anong klaseng sakit ba ito? Bakit ang sabi sa mga medical records, parang ang mga organo niya ay natutunaw kahit wala namang sakit? Magpakatotoo ka sa akin. May kinalaman ba ang pamilya ng biktima rito? Madam, bakit? Bakit ang daming langaw sa kwarto ko? Hindi ko na maaninag ang mukha mo. Ang mga mata ko parang may tumutusok na bubog. Nakita mo ba ang balita? May tumiwalag daw na katulong. Ang cellphone ni John. Nasaan ang cellphone ni Joan? Akala ko ba nakuha niyo na? Yun. Kapag nakuha ng NBI ang video na yun, tapos na tayo, tapos na ang karera ko. Lahat ng ninakaw nating pera mawawala. Ang tiyan ko. Parang may mga uod na nag-aaway sa loob ng bituka ko. Adrian. Si Adrian ang may gawa nito. Madam, ipapatay mo ang pamilyang yan. Ngayon din, sunugin mo ang bahay nila. Gawin mo ang lahat bago ako mawalan ng lakas. CJ, wala na tayong magagawa. Ang mga tauhan mo, nagsisialis na. Natatakot sila sa iyo. Sabi nila, amoy bangkay ka na raw kahit humihinga ka pa. At ang NBI, papunta na sila rito. Nakapaligid na ang mga mobile cars sa labas ng gate. Paano kita ipagtatanggol kung pati ako hindi na makatulog sa takot? Gabi-gabi, may naririnig akong kumakatok sa ilalim ng kama ko. John, patawarin mo kami. Sabihin mo sa kuya mo na itigil na ito. Ibibigay namin ang lahat ng pera, lahat ng lupa. Basta bawiin niya lang ang sumpa. CJ, hindi ko na kaya. Ayaw kong mamatay ng ganito. Hustisya. Nararamdaman mo na ba ang dulo ng iyong tali, Senador? Hindi na kailangan ng apoy para sunugin ang bahay niyo dahil ang sarili niyo ng takot ang lalamon sa inyo. Nakita mo ba ang mga pulis sa labas? Yan ang batas ng tao. Pero ang nararamdaman mo sa loob ng katawan mo, yan ang batas ng kalikasan. Ang huling manika ay handa na. Ang bahaging ito ay para sa iyong dila. Ang dilang ginamit mo para mambastos at magsinungaling. Mula sa oras na ito, hindi ka na makakapagsalita ng maayos. Ang bawat salitang lalabas sa bibig mo ay magiging dugo at nana. Haharap ka sa korte, pero haharap ka rin sa kamatayan. Piliin mo, Senador. Alin ang mas masakit? Ang mabulok sa kulungan o ang mabulok habang buhay pa? Kuya, tumawag ang NBI. Hawak na nila ang ebidensya. Makakamit ko na ang hustisya sa harap ng hukuman. Pero tingnan mo ang sarili mo sa salamin, kuya. Ang mga kamay mo, puro sugat na rin. Ang bawat tusok mo sa manika, parang may kapalit na bahagi ng kaluluwa mo. Sapat na ito, kuya. Hayaan na nating ang batas ang tumapos sa kanila. Ayaw kitang mawala sa akin. Ikaw na lang ang meron ako. Kung magpapatuloy ka pa, baka maging halimaw ka na rin gaya nila. Parang awa mo na. Itapon mo na ang mga gamit na yan. Senador CJ, narito kami dala ang warrant of arrest na inilabas ng korte para sa kasong human trafficking, rape at violation of RA 7610. Huwag na kayong lumaban dahil napapaligiran na ang buong subdivision na ito. Madam, kasama rin po kayo sa warrant dahil sa pagiging accessory at obstruction of justice. May karapatan kayong manahimik. Dahil ang bawat salitang sasabihin niyo ay gagamitin laban sa inyo sa hukuman. Pero anong amoy ito? Bakit ganito ang hitsura niyo, Senador? Kailangan niyo ba ng ambulansya? Parang hindi na kayo nakakahinga ng maayos. NBI. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin.
ako ang gumagawa ng batas. Ang mga kamera, bakit sila nakatitig sa akin? Madam, itago mo ako. Nakikita ko sila. Ang mga babaeng kinuha ko, nandoon sila sa likod ng mga pulis. Nakaturo sila sa akin. Adrian, itigil mo na ito. Ibibigay ko na ang lahat. Hindi ko na kaya. Ang puso ko, parang nilalamutak ng kamay na itim. May lumalabas na buhok sa bibig ko. Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Ayoko pang mamatay sa harap ng mga taong ito. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Ang asawa ko ang may gusto ng lahat. Ako ang biktima rito. CJ, anong nangyayari sa iyo? Bakit may mga itim na uod na lumalabas sa mga sugat mo? Layuan mo ako. Amoy bangkay ka na. Dalhin niyo na siya. Isama niyo na siya. Ayoko na sa mansyong ito. Gabi-gabi ay may bumubulong sa akin na ako na ang susunod. John, kung nasaan ka man, patawarin mo ako. Sabihin mo sa kuya mo, tapos na ang laban. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Nakakulong na kami. Parang awa niyo na. Bawiin niyo na ang sumpa bago pa kami mabulok ng buhay. Nakikita mo ba sa TV, Joan? Ang taong akala mo ay Diyos ng San Vicente, ngayon ay gumagapang sa harap ng mga sundalo at pulis. Ngayon, haharapin mo ang pinakamatinding parusa. Hindi ang kulungan, kundi ang pagkakakulong sa isang katawang hindi mo na kontrolado. Hihilahin ko ang huling hibla ng iyong katinuan. Ang bawat kasinungalingang sinabi mo ay magiging tinik sa iyong dila. Yan. Damhin mo ang hapdi. Damhin mo ang paghila ko sa iyong anino papunta sa hukay. Hindi ka mamatay hanggat hindi mo nararanasan ang lahat ng kahihiyang idinulot mo sa kapatid ko. Ang bawat flash ng kamera ay magpapaalala sa iyo ng bawat gabi ng paghihirap ni Joan. Kuya, tama na. Nakikita ko na siya. Ang dating mayabang na senador ngayon ay parang isang kawawang nilalang na hinuhusgahan ng buong mundo. Sapat na sa akin na makita siyang nakapusan. Sapat na sa akin na nalaman ng lahat ang katotohanan. Pero kuya, bakit parang hindi ka masaya? Bakit parang lalong dumidilim ang paligid natin? Ang hustisyang ito ay may amoy ng dugo at kamatayan. Natatakot ako na kapag nawala na ang senador, ang susunod na hihilahin ng sumpa ay ang sarili mong puso. Pakiusap, Kuya Adrian. Tapusin na natin ito sa paraang hindi tayo nagiging katulad nila. Ilaw, wala akong makita kundi ang mga mata ni Joan na nakatitig sa akin mula sa kisame. Madam, asawa ko, nasaan ka? Iniwan mo rin ba ako? Ang mga kamay ko, bakit parang may mga kuko na bumabaon sa aking dibdib? Attorney, kunin mo ang record. Isusulat ko na, aamin na ako. Sabihin mo sa NBI, totoo ang lahat. Pinagsamantalahan ko si Joan. Binayaran ko ang mga saksi. Ninakaw ko ang pangarap ng maraming bata sa San Vicente. Pakiusap. Sabihin mo kay Adrian, itigil na niya ito. Hindi ko na kaya ang sakit. Sabihin mo sa kanya nagsisisi na ako. Patawarin niyo ako. Ayaw ko nang mabulok ng buhay sa silid na ito. Nash, nire-record namin ang lahat ng sinasabi mo, Senador. Ang iyong pag-amin ay formal na naming itatala para sa huling hatol ng korte. Pero huli na ba ang pagsisisi mo? Maraming buhay ang sinira mo bago ka humantong sa puntong ito. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat dangal na kinuha mo ay may katumbas na pananagutan. Ngunit kahit kami ay nagtataka, bakit lumalabas ang mga itim na likido sa iyong mga mata habang nagsasalita ka? Wala kaming nakikitang medikal na dahilan para sa iyong pagdurusa. Marahil totoo nga na may mga batas na hindi nasusulat sa libro kundi nakaukit sa kaluluwa. CJ, tingnan mo ang nangyari sa atin. Ang mansyon natin kinuha na ng gobyerno. Ang mga kaibigan nating politiko, tinalikuran na tayo na parang may ketong. Sabi ko sa iyo noon, tumigil ka na sa mga bisyo mo, pero hindi ka nakinig. Ngayon pati ako,
Mabubulok sa kulungan dahil sa pagtatakip sa iyo. Gabi-gabi akong nananaginip na may mga karayom na tumutusok sa aking dila. Alam ko, ramdam ko, hindi tayo titigilan ni Adrian hanggat hindi tayo nagiging abo. CJ, kung mamatay ka man, huwag mo akong isama sa impyerno. Patawarin mo ako, Joanne. Patawarin niyo kami. Nagsisisi. Ngayong wala ka ng kapangyarihan. Ngayong ang katawan mo ay kinakain na ng sarili mong sumpa. Masyadong madali ang humingi ng tawad kapag nakaharap ka na sa kamatayan, Senador. Nakikita mo ba itong kandilang ito? Ito ang huling hibla ng iyong buhay. Kapag namatay ang apoy na ito, matatapos na ang iyong paghihirap sa lupa. Pero magsisimula ang iyong paglalakbay sa kawalan. Ibinigay ko sa iyo ang pagkakataong umamin at ginawa mo. Yan ang tanging dahilan kung bakit hahayaan kitang makahinga ng huling beses ng walang sakit. Pero ang iyong pangalan ay habambuhay na magiging babala sa lahat ng mga taong mapang-api sa San Vicente. Ang sumpa ay tapos na, pero ang peklat sa puso ni Joanne ay mananatili. Napanood ko ang pag-amin niya sa balita, kuya. Sa wakas, narinig ng buong mundo ang katotohanan mula mismo sa bibig niya. Kuya, sapat na. Bitawan mo na ang mga gamit na yan. Huwag mong hayaang ang huling alaala ko sa katarungang ito ay ang iyong pagiging mambabarang. Gusto kong makita muli ang kuya kong mangingisda, ang kuya kong mabuti ang puso. Ibinigay na ng langit ang ganti. Hayaan na nating ang tadhana, ang tumapos sa natitirang hininga ng senador. Magbagong buhay na tayo. Malayo sa dilim ng San Vicente. Joanne, halika rito sa pampang. Tingnan mo ang dagat. Napakatahimik, di ba? Dito ko natatapusin ang lahat. Itinatapon ko na sa kailaliman ng dagat ang manika, ang mga karayom, at ang galit na muntik ng kumain sa kaluluwa ko. Patawarin mo ako, Joanne. Kung naging halimaw din ako sa paningin mo para lang ipaglaban ka. Ang kapangyarihang iyon ay hindi pag-aari ng tao. Hiram lang iyon mula sa dilim at may kaakibat na mabigat na bayad. Mula sa araw na ito, sumusumpa ako. Hinding-hindi ko na muling hahawakan ang itim na sining. Mabubuhay tayo ng marangal, malayo sa takot, at malayo sa anino ng nakaraan. Tapos na ang laban, kapatid ko. Malaya na tayo. Salamat, Kuya Adrian. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan, pero mas salamat dahil pinili mong bumalik sa liwanag. Alam mo, nung nakita ko ang balita na ang scholarship fund ng mga CJ ay kinuha na ng gobyerno at gagawing lehitimong foundation para sa aming mga biktima, doon ko naramdaman na may Diyos pa rin na nakikinig. Hindi ko na kailangang yumuko sa harap ng kahit sino. Nakatapos na ako ng pag-aaral, kuya. At dahil ito sa katapangan mo at sa katotohanang lumabas, ang bawat sugat sa katawan ko ay naghilom na at ang bawat hapdi sa puso ko ay napalitan na ng pangarap. Tara na, kuya, iwanan na natin ang San Vicente at magsimula sa lugar kung saan walang nakakaalam ng ating nakaraan kundi ang ating pagmamahalan bilang magkapatid. Adrian, Joanne, bago kayo umalis, gusto ko lang ipaalam na formal nang nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ang asawa ng yumaong senador. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay nailipat na sa mga biktima bilang reparasyon. Alam ko ang ginawa mo, Adrian. O ang hinala ko sa ginawa mo. Hindi ito nakasulat sa anumang report, pero salamat sa pagtulong sa aming palabasin ang katotohanan. Ang batas ng tao ay may limitasyon, pero ang batas ng tadhana ay walang nakakaligtas. Mag-iingat kayo sa inyong bagong simula. Karapat-dapat kayo sa kapayapaan. Araw-araw kong nakikita ang mukha ni CJ sa bawat anino rito sa loob ng selda. Wala na ang alahas, wala na ang kapangyarihan. Dito ko na-realize na ang tunay na bilangguan ay hindi ang mga pader na ito, kundi ang konsensya kong hindi ako pinapatulog. Patawarin mo ako, Joanne, kung naging bingi ako sa hiyaw mo. Ngayon, ako naman ang sumisigaw sa dilim pero wala nang nakikinig.
Ito na ang aking hantungan. Ang mabulok sa kahihiyan habang ang mga taong inapi ko ay malayang lumalakad sa ilalim ng araw. Tama nga sila. Ang bawat kasamaang itinanim ay may aning kamatayan. Ngayon, nagtatrabaho na ako sa foundation na itinatag para sa mga scholar. Wala nang takot, wala nang lihim. Nakikita ko ang mga bata na nag-aaral ng may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi gaya noon na laging may pangamba. Ang San Vicente ay tila muling nabuhay. Ang kwento ni na Adrian at Joan ay naging alamat na rito. Isang paalala na ang mga maliliit na tao, kapag pinagsama ang lakas at katotohanan, ay kayang magpabagsak ng kahit anong higante. Hustisya. Sa wakas, naramdaman ko na ang tunay na kahulugan nito. Dito nagtatapos ang aking kwento, Kamisteryo TV. Isang kwento ng pag-ibig ng isang kuya, ng pait ng nakaraan at ng tamis ng hustisya. Tandaan ninyo, ang kapangyarihan ay hindi lisensya para manakit ng kapwa. Dahil sa dulo ng lahat, ang langit ay laging nakatingin at ang lupa ay laging handang lumamon sa mga taong ang puso ay puno ng kasamaan. Muli, ako si Adrian at ito ang malibog na senador. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating kwento. Magandang gabi sa inyong lahat. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Pero teka, bago kayo umalis, parang awa nyo na, pindutin nyo na yung subscribe button. Alam nyo ba, 7 beses akong nag-upload sa isang linggo? Kulang na lang tumira ako dito sa YouTube para lang may mapanood kayo. Kaya please, subscribe na. Pag ayaw nyo mag-subscribe, iyak ako. Sige ka. Pag ako umiyak, uulan ng 20 pesos pero puro butas. Sige ka, gusto mo ba yon? Joke time. Alam nyo ba kung bakit hindi pwedeng mag-subscribe ang mga multo? Kasi takot silang ma-scene zone ng katotohanan. Hahaha. Kaya ikaw habang buhay ka pa at hindi ka pa multo, mag-subscribe ka na para hindi kita dalawin mamayang gabi at bulungan ng... Uy, pa-subscribe naman dyan. Sige na Kamisteryo, hanggang sa muli, babush!